Hunter x Hunter Chapter 417 at ang title nga nito ay Emergency. Nagsimula ang chapter mga tol sa ginawang pagbaril ni Prinsipe Benjamin dyan kay Cherednich. At makikita natin dito na sa isang putok nga na yun, talagang napakaraming bala ang lumabas sa baril na yan. At dito talagang tagos nga ito hanggang sa likod ng katawan ng Port Prince. Habang si Salcov mga tol biglang-bigla at natulala na lamang sa mga pangyayaring yan. At ipinapakita na talagang tumalsik nga ang katawan ni Cherednich mga tol. Lumapit pa nga rito si Benjamin habang sinasabi niya nga na nagsalita raw ito kaya sinesentensyahan niya ito ng kamatayan. At makikita natin dito na buhay pa nga ang Port Prince pero talagang nakanganga na nga siya dyan at nag-aagaw buhay. Habang si Salcov naman dito mga tol napapatanong kung isa ba raw itong illusion. Kung ganun kailan daw ito nagsimula at hanggang saan ba raw dyan yung peke. Habang si Benjamin nga rito mga tol tatapakan na nga ang mukha ni Cherednich. At grabe napakalaki nga ng boots niya dyan na mas malaki pa nga sa mukha ng prinsipe. Habang sinasabi niya nga na tignan daw mabuti ni Cherednich at magpunta na nga raw ito ng impyerno. Siya nga raw mismo si Benjamin ang nagpatumba dyan kay Cherednich at ang kahuli-hulihan daw na makikita nito ang boots niya. At kasunod niyan mga tol ang sunod-sunod na pagtadyak dyan ni Benjamin. Habang si Salcov nga mga tol talagang hindi gumagalaw at pinagpapawisan na nga siya. Dito sabi ni Benjamin akala niya nga raw meron itong isang counter type ability. Pero mukhang natututo pa nga lang daw ito gumamit ng nin at nag-aaral pa. Kaya tuturuan niya nga raw ito. Ang paggamit nga raw ng Setsu talagang napakadelikado dahil maging ang guardian spirit beast now ng prinsipe talagang mawawala. Habang dito si Salcov mga tol talagang patuloy ngang nag-iisip at napapatanong nga siya kung totoo ba ang nangyayaring yan kay Benjamin o isa rin ba raw itong illusion. Kung hindi raw ito totoo paano naman daw ang mga yan. Sabay pinakita nga rito mga tol yung iba pang mga karakter na nandyan nga sa loob ng room. Yung mga nakasurrender na tauhan ng Port Prince at ang mga royal army ng First Prince. At ang tanong nga ni Salcov dyan kung nakikita rin ba raw ng mga ito yung parehong illusion. At alam nga natin mga tol na ang sagot nga ron ay oo. Dahil sa makikita nga talaga ng lahat ang parallel future na yan. Pero may 10 segundo nga si Cherednich mga tol para baguhin yung mga pangyayari kung saan siguradong umalis nga siya sa pwesto niya bago pa man magpaputok ng baril si Benjamin. At hanggang hindi nga nakakalipas yung 10 segundo mga tol talagang illusion pa nga rin ang makikita ng mga tao dyan. Kaya ang utos nga ni Cherednich kay Salcov mga tol tanggalin nga raw agad ang bangkay niya. Ilagay nga raw agad ito sa kabaong at wala raw dapat makakita. Dahil sa pag nakalipas nga yung 10 segundo mga tol mawawala nga yung bangkay na yun dahil sa hindi na nga yun yung totoong nangyari. At sa ngayon siguradong buhay nga si Cherednich. Anyway dito sabi nga ni Benjamin sa mga tauhan na yan ng Port Prince kung bibigyan nga raw ang mga ito ng opportunity para mag-testify sa mga pangyayaring yan magsabi nga lang daw ng totoo at kung ano man ang nakita nila dyan. Dahil si Cherednich nga raw talagang isang basura at kahit wala raw succession war talagang papatayin niya raw ito. Kaya kung ganun isa nga raw itong private execution. Ang basura nga raw na yan isa lamang dungi sa Kakin Empire at in-execute niya nga raw ito gamit ang sole authority niya. At ang napakaraming krimen nga raw na ginawa nito ilalatag sa trial. At kung sino man daw sa mga ito ang mag-testify laban sa Port Prince eligible para mabawasan ng sentensya. O di kaya naman magkaroon ng pardon kaya mag-isip daw mabuti ang mga ito. Habang dito nga mga tol napapaisip pa nga rin si Salcov. Coincidence ba raw ang nangyayaring ito o ito na ba raw talaga yung realidad? Namatay ba raw talaga si Cherednich sa surprise attack na yun ni Benjamin? At paano niya nga raw talaga i-verify lahat ng mga pangyayaring ito? At naisip niya nga yung nangyaring sugat sa mukha ni Teta mga tol. Tanging mga non-user nga lang daw ang makakakita nito at naisip niya na kung totoo ang mga nangyaring yan mawawala yung sugat na yun sa mukha ni Teta. At ang matindi mga tol mukhang hindi niya nga malilinis ang bangkay ng Port Prince dahil dito nga pinaaresto siya ni Benjamin. At sinabi nga rito ni Benjamin na si Salcov daw at Dansen dadalhin sa Judicial Bureau. At utos pa ni Benjamin ang military personnel nila lilipat na sa Justice Bureau kung saan nandun nga raw located ang courtroom. At kailangan nga raw i-secure ang lugar na yun bago siya dumating. Habang sinasabi niya dyan mga tol na ang totoong laban nga raw magsisimula na. At dito pinapakita na naglagay nga siya ng TSK-17 virus dyan sa boots niya at naglalakad na nga siya rito habang sinasabi niya na para raw ito sa Great Kakin Empire, para sa greater prosperity kaya i-offer daw ng mga ito yung mga buhay nila. At sa panel nga na ito mga tol makikita natin na napakalaki ni Benjamin kumpara sa mga sundalo niya. At nagtanong nga siya kung ilang prinsipe ba ang nandyan
dyan? Sagot nga sa kanya dalawa, ang 5th prince at 6th prince. Sabi ni Benjamin ang unti raw, nasaan daw ang iba? Sagot sa kanya ng sundalong to mga tol, ang 3rd prince at 7th prince nakataka sa lower deck bago nga ang issue ng martial law. Sabi naman dito ng isang sundalo, ang Hunter Association daw inassault si Canjidol at tumulong nga raw sa pagtakas ng 7th prince. Sabi naman ni Benjamin, magagamit raw nila yun bilang leverage, kaya pagka-secure nila ng Ministry of Justice, mag-i-issue na sila ng demanding order para sa extradition ng member na yon. Bigyan nga raw nila ng pressure ang Hunter Association at kailangan nilang mahanap at mahuli ang 3rd prince at 7th prince. Dagdag pa ng sundalo, mukhang nagawa raw manipulahin ng guardian spirit beast ng 3rd prince si Conventoba. Mismong si Conventoba nga raw ang nag-report niyan at nag-request nga ito na i-detain siya at i-monitor. Sabi naman ni Benjamin, hindi na nga raw kailangan na i-detain pa ito. Dapat na aware daw ito, meaning yung coercion daw na nangyayari partial lamang. Namanipula nga raw ito para makipag-cooperate kay Sangley under a certain condition. Kaya siya na nga raw personally ang question kay Conventoba. Dagdag naman ng sundalo, sa room 1009 nakita nga nila ang captain na si Balsamilco at unconscious nga ito sa upuan at sinecure nga nila. Wala naman daw itong injury at ngayon may malay na. Nagawa na nga raw nila yung mga test question na inihanda mismo ng prinsipe at na-confirm na nga nila with absolute certainty na yun na nga raw talaga si Balsamilco. At dito napaisip si Benjamin mga tol na ano ba raw kaya ang nangyaring yon, dahil ang alam niya nga raw swap personality ang ability na yon at base nga raw yun mismo kay Vic. Somehow na-transfer nga raw ng 9th prince na si Hulkenberg yung consciousness niya at inactivate pa nga ang ability nito gamit ang katawan ni Balsamilco. Bali swap consciousness nga talaga yung nangyayari mga tol, pero pwede talagang makabalik si Balsamilco dahil sa nawalan nga lang ng malay ito. Kumbaga nandun pa nga rin yung consciousness niya, nawalan nga lang ito ng malay, pero nandun nga rin si Hulkenberg at kinokontrol nga rin yung katawan niya. Kaya kung ganun mga tol, sa ngayon nasa ibang katawan na nga si Hulkenberg. Anyway, dagdag pa nga rito ng sundalo, nag-request nga rin daw ng detention si Balsamilco, kaya kinonfine niya raw ito kasama si Conventoba sa dining hall. Kaya ano ba raw ngayon ang utos ng first prince? Sabi ni Benjamin, uunahin niya nga raw muna ang dalawang prinsipe, pagkatapos nun kakausapin niya nga raw si Balsamilco at Conventoba personally. Kaya yung mga nasa dining hall nga raw palabasin na agad ng mga ito ngayon. At dito mga tol, pagpasok ng sundalo, sinabi niya agad kay Balsamilco at Conventoba na lumabas sa mga ito. Habang ipinapakita nga sa panel na to na nandiyan na nga at nakaupo ang 5th prince na si Tobepa at ang 6th prince na si Tyson. Dumating na nga dyan si Benjamin mga tol at binati nga siya ng dalawa. Sabi ni Benjamin, sorry raw na pinaghintay niya ang mga ito at i-explain niya nga raw sa dalawa ang dahilan ng martial law. Nakakahiya nga raw aminin, pero may traitor sa military nila na nagnakaw ng scientific weapon. At biglang-bigla nga dyan si Tyson at sinabing nakakatakot daw ang mga pangyayari. At tinanong naman ito Bepa kung sino ba raw yon. Sabi ni Benjamin, ina-identify na nga raw nila may sala. Member nga raw ito ng Royal Army at isa sa mga private soldier niya. Meron nga raw itong ugnayan kay Camila na talagang ka-conflict nila, pero kailangan nga raw nilang ma-recover ito. Kaya nagdeklara sila ng special martial law. Tanong naman ito Bepa, in the first place, bakit naman daw dinala pa yun sa barkong ito? Sagot ni Benjamin, ang intention daw gamitin ito sa mga bagong lifeform na ma-encounter nila sa new continent. Sabi naman dito ni Tyson, kung wala raw risk na magagamit ito, hindi raw siya concerned. At bumalik na nga lang daw sila sa pagpapatayan ng isa't isa. At dito nabanggit na naman ni Benjamin mga tol si Kurapika, kung saan may hypothesis nga raw ito na pag multiple prince yung natira bago dumating sa new continent, mawawala nga ang protection nila mula sa guardian spirit beast at magko-collapse nga ang royal dynasty. Pero ang kapalit nga raw nun, maaaring makasurvive nga raw silang mga prinsipe. Kaya raw ipinatawag niya ang mga ito para pag-usapan nila ang possibility na yon. Pero unfortunately, ang lahat nga raw hindi sumang-ayon. At mula nga dyan mga tol, pinapakita ang boots ni Benjamin kung saan nilalabas na nga nito ang virus na TSK-17. So dinaan niya sa kwento mga tol, ang dalawa niyang kapatid na ito, yun pala nilalason niya na. Dagdag niya pa nga rito, epektibo pa rin daw yung hindi pag-alis sa residential quarters ng mga prinsipe until na malip na nga yung martial law. Siguradong mare-recover nga raw nila yung scientific weapon at gusto niya nga rin daw ng consent sa mga residential area ng mga ito. At dito mga tol, si Tobepa nagtataka sa mga sinabing yun ni Benjamin. Yun na ba raw talaga ang dahilan ng pagdedeclare ng special martial law? Siguradong meron daw ibang motibo. At alin daw sa mga sinabi ni Benjamin ang totoo at alin daw ang kasinungalingan. At sabi niya dyan kay Benjamin na pwede ba raw na present siya sa gagawing inspection na yon. At sumang-ayon nga dyan mga tol yang si Benjamin. Dito naman sabi ni Tyson, kahit nga raw walang succession war, sa tingin niya raw yang si Benjamin ang pinaka-suited na maging susunod na hari nila. Dito naman sabi ni Tobepa, yung preservation at prosperity nga
nga raw ng monarchy ang siyang purpose talaga ng succession war. Pero meron ba raw talagang will para mabago ito? At talaga ba raw na magko-collapse ang monarchy pag hindi naabot ang restriction na yon? At kahit na nga raw ganun, ang first prince ang pinakamalapit sa trono. At ang monarchy nila mapapalitan lamang ng isang military regime. At siguradong magbabago nga raw ang sitwasyon pag nawala na si Prinsipe Camilla. So dyan palang mga tol, mapapansin natin na talagang ayaw nga rin ni Tobepa na manalo si Benjamin. Alam natin na scientist si Tobepa mga tol at mukhang gusto niya nga malaman kung ano ba yung scientific weapon na sinasabi ni Benjamin. At most likely mga tol, pag nalaman niya nga kung ano ang virus na yon at naramdaman niya nga yung sintomas, baka makagawa nga siya ng antidote. Hopefully dahil siya nga mga tol sa mga prinsipe ang may kakayahan na gumawa nun. Ipinakita muli si Benjamin mga tol kung saan ang pupuntahan niya na nga dyan yung headquarters ng Siyo family. Na-secure na nga dyan ng mga sundalo yung mga bawat area at binati nga nila ang prinsipe sa pagdating nito. At dito habang naglalakad agad ngang lumapit sa kanya si Balsamilco at Conventoba. Sabi dito ni Balsamilco dapat raw hindi niya muna samahan ng prinsipe. Dagdag ni Conventoba yung nature nga raw ng atake ng kalaban maaaring nasa kanila pa. Kailangan nga raw i-consider yung moral ng iba pang mga sundalo at bukod dun baka raw may mangyari pa sa prinsipe. Sabi naman dito ni Benjamin hindi na nga raw importante pa yon. Mag-focus daw ang dalawa sa pag-analyze ng ability ng kalaban nila. Binuwis nga raw ng mga ito ang buhay nila at tinanggap ang atake ng kalaban. At ganun nga raw talaga ang duty ng isang sundalo. At kahit nga raw mismo sa kanya ina-apply yon. At biglang sinabihan niya nga mga tol ang dalawa na gumamit ng gyo. At paggamit nga nila yan mga tol talagang nabigla sila sa nakita nila kay Benjamin. Nakita nga nila na talagang kakaiba na nga ang mata nito mga tol at sinabi niya nga na isang araw yung sumpa mula sa private army ni Camilla. At yun raw pala sikretong tradition o culture ng mga Habnats. Dagdag niya pa na infect nga rin daw siya ng TSK-17 at halos kalahating araw na nga lang daw ang natitira para mabuhay siya. Posible rin daw na ang curse ni Beon mula kay Purikov nasa kanya rin at maaring mas matinding araw yun sa sumpa ng mga Habnats. At sabi niya nga dyan sa dalawa, di ba raw nakaka-excite? At sumagot nga dyan ng oo ang dalawang sundalo. At dagdag niya pa ano ba raw ang gagawin nila sa kalaban nila? At sigaw naman ng dalawa dyan, ubusin raw nila ang mga ito. Sabi naman ni Benjamin, paano naman daw ang kamatayan? Sagot naman ng dalawa, kaibigan raw nila ito. So ayun mga tol, despite na ganyan nga yung kalagayan ni Benjamin, talagang mas na-excite pa nga sila mga tol. Hindi nga sila takot mamatay at kaibigan nga nila ang kamatayan. At sa panel nga na itong mga tol, ipinakita nga si Benjamin at ang mga Royal Army. Tanong nga dyan ni Benjamin, sino ba raw sila? At sagot nga ng mga ito, sila nga raw ang first division ng Royal Army ng Kakin. At dito sabi ni Balsamilco, hanapin niya nga raw yung katawan na ginagamit ngayon ni Prinsipe Halkenberg at yung marka nga raw ng feather sa kamay proof na. Kaya siguradong mahahanap niya rin daw ito. So mga ayon nga si Benjamin mga tol at yang si Balsamilco na nga raw ang bahala. Sabi naman dito ni Conventoba, sa loob nga raw ng 10 araw na hawak niya ang barya ng third prince, mukhang napaboluntaryo nga raw siya na tulungan ito. Hindi pa nga rin daw nagbabago ang value ng barya. Sa ngayon, 10 pa nga rin ito. At ang ikinakatakot niya raw kung magbago na ito sa susunod na digits. At most likely mga tol, ang susunod nga ron 20 after 20 days. At maaaring mas matindi nga yung mangyayaring epekto ng manipulation kay Conventoba. Sabi naman dyan ni Benjamin, hawakan nga lang daw nito ang barya. Siguradong wala na nga raw pagbabagong mangyayari dyan dahil sa iilan lamang na lugar ang mapupuntahan ng third prince. At sabay dating na nga nila dito mga tol sa headquarters ng Siyo family kay Ungnyor Longbao. Sumuko nga agad ang mga ito at agad nga dyan inaresto ang leader ng mafia. At sabi nga dyan ni Benjamin, ibigay daw ito sa Ministry of Justice. At mukhang ganun nga rin mga tol ang nangyari kay Broccoli, ang leader ng Char family. Dito naman nag-report si Chamashi kay Benjamin. So hindi na ipinakita kung anong nangyari sa ginawa nilang operation kasama si Chamashi. Sabi niya nga dyan kay Benjamin, ginamit raw talaga ng third prince yung passage nito papunta dyan sa Siyo family. Bine-verify pa nga raw nilang escape route nito at magkakaroon ng update in 15 minutes. Sabi niya ni Benjamin magaling daw at bigyan ng araw ng utos ang elite assault squad na i-secure ang dalawang prinsipe na yon. At sa panel na itong mga tol, naiisip ni Benjamin na pag maraming prinsipe ang nakasurvive pagdating nila sa bagong kontinente, talagang magiging masama nga raw ang ending at baka mamatay lahat ng mga prinsipe. Kaya ito nga raw ay contingency para sa national crisis at ito nga raw yung Article 1 of Emergency Law kung saan pag meron isang crisis na threat sa monarchy survival, sa event na may nangyaring attack tulad ng isang scientific weapon, epidemic, riots o national disaster, kung saan ang mga susunod na tagapagmana ng trono namatay o mamamatay. Si Camilla nga raw na-infect na ng TSK-17 virus
virus at mamamatay approximately in 9 to 13 hours. Si Camila nga raw talaga ang nagpull ng trigger at lahat nga raw ng ebidensya susuportahan na si Camila nga ang may kagagawa ng terrorism na ito. At habang sinasabi ni Benjamin mga tol, syempre nakikita niya nga si Camila at nagsabi nga ito sa mga tauhan niya na tumawag sa Surgeon General Bell at i-gather na nga raw lahat ng necessary equipment at personnel mula sa Central Medical Department. Wala nga raw siyang pakialam kung kumuha ng CDC o scientist sa mga ito, basta kailangan daw nilang ma-determine kung bacterial ba o viral ang weapon na ginamit sa kanya. So kahit na nga ganyan mga tol, confident nga si Benjamin na talagang mamamatay si Camila, meaning talagang wala ngang luna sa virus na ginagamit niyang ito. Habang si Camila naman mga tol, mukhang gagawin nga ang lahat para magamot ang virus na ginamit sa kanya. Ang sunod naman na isip ni Benjamin mga tol si Cherry Nitch. At grabe, ipinakita nga rito mga tol ang napaka-brutal na ginawa niya sa kapatid niya. Talagang wasak nga mga tol ang ulo nito at bakat na nga lang ng military boots yung malinaw dyan. Sabi ni Benjamin na dispose niya ng araw si Cherry Nitch at finally napakatagal na wala ng araw talaga ang basurang yon. Isang parasite na patuloy raw lumalamon sa kaki. Isang scam na hindi nga lang unfit bilang maging hari, kundi hindi nga rin daw dapat ito tinatawag na isang tao. At last ang burden nga raw na yun nawala na sa balikat niya. Naisip niya naman dito si Tobep at Tyson. Maring mamatay daw ang dalawa kasunod lamang ni Prinsipe Camila at wala nga raw siyang personal na hatred sa dalawa. May aspect nga raw ang dalawa na worthy bilang isang tao pero hindi raw sila nagpo-possess ng quality para maging isang hari. Igagayad at poprotektahan niya nga raw ang susunod na maging hari para makapamuno nga raw ito ng maayos sa bansa nila. Kaya humayo na nga lang daw ng payapa si Tobepa at Tyson. Naisip niya namang sunod si Prinsipe Pogetsu kung saan napakalala na nga raw ng kalagayan nito at yung mga evil spirit at ghost talagang sinusundan ng prinsipe. At kung ganun, ang 11 prince nga raw na si Pogetsu patay na. Masyado na nga raw itong naghirap kaya hayaan niya na nga lang daw na mamatay ito peacefully at sana mabuhay na nga lang daw ito ng ordinaryo sa susunod nitong buhay. Naisip niya namang sunod si Prinsipe Wobble at Queen Oito. Hindi nga raw siya approve sa paggamit ni Queen Oito ng substitute. However, talagang desperado na nga raw ito at naiintindihan niya nga raw kung ano ang nadarama ng Reyna. Meron nga raw talagang mga tao na talagang ipagpapalit ang yaman para sa buhay ng anak nila. At ang tumulong nga lang daw dito ang kapatid nitong babae na siyang may hawak ngayon ng bata. Maring wala nga raw talagang right sa succession war si Prinsipe Wobble pero para sa kanya nga raw entirely separate matter raw yon. Madali nga lang daw sa kanya na i-declare na patay ang si Queen Oito at pagpira-pirasuhin ng katawan nito at ang kapalit nun ang buhay ng anak nito. Pero hayaan niya na nga lang daw si Queen Oito at i-exile ang buong clan nito kung sakaling mapapatunayan ng Reyna na ang totoong Prinsipe Wobble nasa labas ng barko. So base dyan mga tol, mukhang dyan nga magkakamali si Benjamin dahil base sa nangyari kay Puricop, nag-activate ang sumpa ni Beyon matapos sumali sa seat earn ceremony ng isang prinsipe. Nakasali dun mga tol ang tunay na Prinsipe Wobble, meaning eligible nga ito sa succession war. So kasali pa nga rin talaga ito kahit na nga wala ito dyan sa loob ng Black Whale. Anyway, dagdag pa nga dito ni Benjamin kung sakaling nandyan daw sa barko ang tunay na Prinsipe Wobble, si Queen Oito kasama ang prinsipe pati na nga ang buong clan nito kailangang mamatay. Dito naisip niya naman yung mga prinsipeng hindi niya nahuli. At naisip ni Benjamin na pag namatay nga raw lahat ng mga kasali sa succession war, ang hari nga raw kailangang pumili agad ng susunod na hahawak ng trono. Kaya bago raw siya mamatay, talagang tatapusin niya lahat ng mga natitirang prinsipe o di kaya naman i-infect ito ng TSK-17. At sa pagkaubos nga raw ng mga prinsipe, isang nga raw yung emergency situation kung saan kailangan mag-compel ng tatay niya at pangalanan ng anak niya bilang susunod na successor. So kailangan lang pala talaga mga tol na patayin nga ni Benjamin lahat ng mga natitirang prinsipe bago nga siya mamatay. At nang sa ganun, yung anak niya nga mismo ang hirangin na bilang hari. At dito mga tol, mas ipinapaliwanag nga ang ability ng guardian spirit beast niya. Yun nga raw ang The Wandering People, Bohemian Rhapsody, kung saan after mamatay ni Prinsipe Benjamin, mag-emerge nga ang guardian spirit beast niya sa niya at pipili nga ng isa sa mga blood relative ng prinsipe at si Benjamin na nga mga tol ang magiging guardian spirit beast nito. Mawawala na nga siya ng katawan sa mundo at hindi na nga rin siya kasali sa succession war. Gaya nga raw ng nangyari kay Prinsipe Cacho. Ang method nga raw ng pagpili ng unang successor nakabase kay Benjamin at sa guardian spirit beast niya at kung sakaling mamatay ito pipili nga lang daw ng susunod na blood relative. At bali maghahalinhinan mga tol si Benjamin at ang guardian spirit beast sa pagpili nga
nga ng susunod na host. So kung pipiliin ngayon ni Benjamin yung anak niya, ang susunod nga doon na successor, ang pipili naman ang Guardian Spirit Beast niya. Yan nga raw yung sinabi sa kanya ni Purikov na ability ng Guardian Spirit Beast niya. Kaya kung ganun, mapoprotektahan niya raw ang bansa nilang ito ng Kakin for eternity. So basically mga tol, parang hindi nga mamamatay si Benjamin dahil sa Guardian Spirit Beast niya. Alay na alay nga ito mga tol sa kagustuhan niya na protektahan ang prosperity ng bansa nila ang Kakin. Kaya mukhang hindi nga talaga papatalo sa succession war si Benjamin mga tol. So hopefully lang talagang nagsasabi nga sa kanya ng totoo si Purikov. Medyo may duda nga mga tol dahil sa anak nga siya ni Beyond Netero. Pero siguro naman talagang loyal nga siya kay Benjamin at sa Kakin Empire. Dagdag pa ni Benjamin dito kung ang curse daw ni Beyond nasa kanya, ang kailangan nga raw at dapat gawin exorcist ito. Kaya kung ganun, mukhang kailangan niya nga raw maunang mamatay. Dahil sa pagnaunang nga raw nang mag-activate ang curse ni Beyond, depende nga raw sa nature at lakas nito, baka hindi mag-activate ang ability ng Guardian Spirit Beast niya. Nandyan nga rin daw ang ginawa sa kanya ng nanay niya, ang First Queen. Binigyan nito si Purikov ng TSK-17 virus at in-exploit yung alam nito na merong sumpa si Purikov mula kay Beyond Netero. Wala na nga raw talagang choice si Purikov dahil maaaring ang sumpa nga raw na kay Purikov para sa kanya kay Prinsipe Benjamin. Kaya talagang pinush daw ng First Queen si Purikov na gawin lahat ng yon at ngayon talagang nagdeklara na nga raw siya ng martial law. Ang gusto nga raw ng nanay niya ang isa sa mga kapatid niya ang magmana ng trono. Nakalain nga raw ito sa ambisyon ni Beyond Netero at mukhang mas pinili nga raw nito ang nakababata niyang kapatid na madaling kontrolin. Galit na galit nga dyan yan si Benjamin mga tol. How dare daw na in-exploit ng nanay niya yung loyalty ni Purikov at ginawa nga raw siyang tanga nito. Ngayon daw talagang umaakto na siya at unfortunately talagang mananagot ito sa kanya. Mapipiliin niya nga raw ito, buhay ng nanay niya o buhay ng nakababatang anak nito. So grabe mga tol, talagang balak ng ubusin ni Benjamin ang lahat. Pero sobra din kasi yung ginawa ng nanay niya sa kanya, napakatinding pagtataksil nga nun. Pero at the end of the day kasi talaga mga tol, kailangan mamili ng nanay niya ng isa. Dahil sa iisa lang naman ang pwedeng manalo sa succession war. Yun nga lang, hindi si Benjamin ang gusto nitong manalo. Anyway, yan na nga mga tol ang kabo ng video to. Syempre kung nagustuhan nyo nga, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Bagang!